Yes, sir. Dito na naman tayo sa isang episode ng Basihan ng Bawat Torado. Ako ang batas. Alam nyo na. Napatalon ako bigla. Katapos kanina yung Vuelta Balentong na event sa Metro Tent. So nakikita ko yung yung mga post ng mga tropa, yung mga litrato. Tangina, nakakamiss. Alam mo yun, ang saya. So congrats sa Flip Top, sa buong staff at crew na nagpapatakbo niyan. Kay Enigma, kay Amph, kay Supreme Fist, kay Wantre, kay Boss D, kay Meow, sino pa ba? Kay Sed. Sobrang solid ng nakikita ko sa feed ko. So shit, congrats pare. At saludo sa lahat ng bumatel. Shit. Iba ang titibay nyo pare. Saludo sa inyo. Respeto sa ginagawa, sa pagtuloy nyo ng yung ano na yan. Yung pinaglalaban natin na yan. So, solid. At dahil nga dyan, sobrang na-hype na rin ako mapanood yung Isa Buhay Ngayong Taon. So, tumalon na ako. Sisimulan ko na yung Isa Buhay Ngayong Taon. Pero, patang ko na lang yung mga alam kong umabot sa semis. Yung journey nila. So, yun yung isa sa naisip kong kumbaga, i-prioritize panoorin. So, isa to sa una. Yan, spatan natin. Slack 1 versus Class G. Tingnan natin. Hindi ko alam kung na-expect ko, pero syempre panalo nga si Slack 1. Kung di ako nagkakamali, parang style clash to. Parang naalala ko yung style ni Class G. Tama ba? Patawa ba siya? Okay. Basta alam ko magaling siya. Yun yung naalala ko. Magaling siya. Parang kalaban nata si Rafian, no? Alam ko ni-review ko na yun. Pero tos, pata natin. Teka. Yun. At nga pala. Need for Weed. Yung sinimulan ko na vlog. Spatan nyo kung hindi nyo pa nasaspatan. Tapos wala lang. Hindi naman siya kasing bigat ng siguro iniisip ng mga tao. Light lang yung content. Pero ano lang, breaking the stigma. Yun yung laging sinasabi. Parang ang hirap maging komportable pag-usapan kung laging lahat hindi komportable pag-usapan. Diba? So, ako na yun. Pero spatan nyo at salamat sa mga nag-subscribe din. Dahil ko sinasabi, no? Salamat sa mga nag-subscribe din sa Batasismo. Napansin ko na dumami yung subscribers. Thank you. Gusto ko maabot yung plaki. Gusto ko yun. Para lang alam nyo, yung cannabis content, parang flag data siya. So, hindi siya na ma-monetize. So, wala lang. Tinitrip ko lang din talaga na ganon. Tigas ulo, no? Pero, yun lang. Simulan na natin to. Putang ina, hindi na ako dadaldal, pare. Game time. Top, Second Sight 12. Nandito ngayon, TIU Theater, Makati City. Unang event ng 2024 at unang laban ng gabi. Flip Top, magingay para sa sarili nyo, para sa mga MCs natin, para sa buong liga. Shoutout sa lahat ng mga represent collab. Silipin nyo, bagong labas nga pala ni Boss Benji ng Hype Beat. Lahat ng mga represent collab na. Shoutout kay Benji ng Hype Beat. Yes, sir. Pucha. Ginawa mo akong immortal. Atin Flip Top Beer, syempre Crown, Manila, silipin yan. Buenas, TMT VIP, maraming salamat palagi. At sa kanan ko, galing pang Silang Cavite, para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Class G. Mga balak abutin, kada apak talunin, hanggang masabi sa sarili mo na kaya ko na rin.
Class G, shoutout lang sa Vaccine Dose, sa Killions kay Kuya Aldrin, sa Crown Manila syempre palagi kay Kuya Nico, sa ate ko nasa Japan, Ami Teresa Galicia. Yeah, mamaya na iba. Yes, Box and sir. Dose Bad Crib Clothing, maraming salamat palagi. At sa kaliwa naman, Las Piñas City represent para sa inyo, mag-iay tayo lahat para Islock 1. Southside represent, yo. Nga pala sa JNT Music, Black Manila, Hypebeat, Real Jokes, Egocentric, Pastry Vapors, Cypher, Captain Ads, Hindi Tambay, Crown Manila, Asil 4D, Papa Kels, Bad Street, Bang Manits, Late Talk Subreddit, sa lahat ng mga nandyan. Kay Christina Mariscaway, Boss Lando, Time. Isa, Mas malayo si Class G. Siya yung pinagkointos. Arik, nakita ko nagpagupit ka. Solid. Yeah, congrats din sa'yo, pare. Shit, alam mo na yun. Sino una? Nanalo ng kointo si Slock 1. Piliin niyo mauna si Class G. Para sa Isa Buhay 2024, yung laban na to. Pito ang hurado natin. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin. Unang banat, Class G. Yo! Oh, intense. Nung laban nila ni Plaridel, merong luto na nabisto. Pati tuloy yung J-Black versus Mot, nagkaroon ng kritisismo. Oo, nauso na ang baliktaran at ang pasimuno, tumpabibo. Kaya sinigurado ko na sa mga sulat ko na malabong magkavito. Kasi delikado dyan sa muntik na manalo kahit walang round 3 pag nagkataon. Sumasagot na nga yan sa old god scheme. O kay GL na naghahamon. Eh kung usapang skill, maraming wala sa'yo gaya nung sa round 3 siya'y nambabaon. Patunay yung laban yun ni Plaridel, makikita naman na wala ka nun. Kasi nga wala kang round 3 nun. Kaya kung tingin mo, kinuha ka sa pangil kasi isa ka na sa mga epektibo, pilingero. Puro ka lang kakulitan, yun lang yung taglay mo na estilo. Kaya nga kay Tukel lang yan tinapat, dun lang nababagay ang skill mo. O panlaban lang sa mga dumi sa pangil, kaya kinuha tong sipilyo. Kasi puro pang kanto yung pantira. Mga jokes pang iskinita, laman ng kanyang rap. Sponsored tayo ng Crown Manila, pero ba't yung nasa ulo mo ay tila, puro pang tambay kap? Mahiya ka naman. Yung ibang tao dyan, para lang makabili ng ticket, mga nagtrabaho yan. Tanong ko lang, deserve ba nito ang tumungtong dito sa gitna kung yung naririnig nyo sa kanya, puro pang kanto lang? Kaya lang naman yan naging most improved MC. Kasi yung ilan niya nakagrupo, tinutugunan na. Paano hindi magiging smooth sa pandinig, may lip na binubulungan siya? Nag-aambagan para lang mabuo karakter na kinakatawan niya. Oo, dalawa silang nagtutulungan kaya may nakakatuwang siya, tang inang yan. Kaya anong Huskar na naka-Aganims? Baka Mirana sa kada laban. Kasi pag di mo na kayang makipagsabayan, may lip kang inaasahan. Ha? At totoo pala yung sinabi ni C9 na may pagka-squatter tong Islak. Kasi nanggugulo pag rounds na ng kalaban. Yun yung napili niyang strat. Sumasagot kahit di niya pa oras, napakagaling mang distract. Kaso pagdating sa class, bawal ang pasaway, tsak makakatikim yang squat. Sabi nila, balakas ka daw mang basag, mang asar, tsaka manermon. Halata naman sa mga laban mo, manggago lang iyong intention. Kaya nga, tinapat ka na sa akin para mabigyan ka na ng lesson. O klas ang magpapatino sa'yo, welcome sa values education. Ewan ko, nakulangan ako sa round 1 ni Class G, yo. Parang hindi ganun yung naaalala ko sa kanya versus Rough yan. Isang punto lang ang nagustuhan ko yung pangil si Pilio na scheme niya. Solid naman yung iba. Kumbaga rap form ganun, pero
meron isa napa-connect, napa-react yung crowd, pero ako hindi ko nasundan. Ayokong balikan naman kasi parang tangina kapag hindi ko nasundan, ibig sabihin malamang sa live hindi ko rin nasundan. Yeah. So 1 point. Sana makabawi siya sa next round. Tingnan natin ang first round ni Slackman. Ramdam ko na hindi komportable si Class G. Kabado siguro siya. May pressure kasi isa buhay. Hindi ko alam. Pero parang pakiramdam kong nahirapan siyang makakonect sa crowd at yung punches niya na magland. Ganon. So, yun. First round tayo ni Slackman. Yes! I like it. Oof. Ang sarap ng pakiramdam nung nakita ko yung nagkamayan silang yun. Yeah. Solid. Nakakatuwa lang na pwede yun eh. Di ba? Pwede naman yun eh. Pero syempre, usually, tangina. Payabangan kayo sa stage. Hindi kayo magpapakita ng gano'n. Pero, ako natutuwa ako sa totoo lang kapag gano'n. Meron ganyan. Siguro dahil tumanda na ako, ewan ko. Pero, dati, alam ko, malamang hindi ko trip. Pero ngayon, I like it. I like it. Versus Class G. Sa round 1 ng isa buhay agad naglaban. Isang kampi ng motos na pinilit ni Emsight maigapang pwes. Kung eto pala yung manok at kampyon yung niyayabang, panoorin nyo ngayon paano bumagsak tong galing pedestal sa veterano ng laglagan. Ano, gang? Yeah! Sa ba, gang? Yeah! Sabi niya kay Rapian, sabi mo kay Harlem, sabi niya kay Terdy, sabi mo kay Nego. Ang dami niyang sinasabi ng mga sinasabi nila, ibig sabihin walang sinabi to. Kaya di na ako magtataka kung makabuto ng 3 rounds gamit ang mga sinabi ko. Kasi ito, bata ni Mac Castro Merino. O si Surgenio ang padrino, pero pagkakahulma dito, palpak. Kasi panay po na ng linya lang naman ang kayang gawin itong sumasandal sa Mac. Kaya ngayon, isang palaisipan sa akin ng karera mo rito sa paggat. Paano kung hindi napuntusan yung line Mac ngayon? Anong gagawin mo sa battle rap? Ha? Ang lakas po muna ng linya. Samantalang sa laban nila ni Good Kid, sabi niya, lahat ng mga gawa namin dito, convenience. Ikaw, sari-sari mga ini-store. Boss, convenience daw, anak ng puta. Palusot ka ba? Convenience daw. Conveniencing yun, tanga! Tapos ang iyayabang, undefeated na titulado. Simot daw, sigurado. Magbabaliktaran ka pa, yan dali-dali lang ng ginagawa mo. Eto, baliktarin mo yung edit. Gulat ka, no? Di ba? Kaya hindi ka magiging mot, kahit gayahin mo man siya. Ginamitan ka ng edit, pati type. Dahil sa T, nagkamandya. Kasi tinalo to ni Terdy. Tangina, body bag talaga. Kasi bukod sa puro line mark yung angle, yung mga angle parang tanga. Partida. Yung kalaban niya nun, hindi naka-perfect form. Wala sa best shape. Tas hindi mo naangguluhan, awit yun, bay. Sa mga kanto pa lang ng muka, angle na eh. Ultimo yung geometry na nakalagay. Oh, di ba? Oh, di ba? Paano? Imbis na yung 3, yung 1-2, yung piniling imak, di ba? Oh, pwede mo naman tutukan ng sabay yung 1-2, pati yung 3 na parang 3 o'clock. Oh, di ba? Kaso wala eh. Sablay umanggulo. Kung ano-ano na lang sinabi dun sa battle. Kung tinutukan mo lang sana yung 1, 2, pati yung 3, nakabuo ka ng tamang angle. Dami na. Wala. Pero nakakalungkot dun, kahit anong sabihin. Gets ko naman yun, right angle, di ba? Pero para sa akin, hindi ko pwedeng puntosan yun. Reach yun, dahil kailangan na pang i-translate yung punchline. So, pero, oo.
ewan ko kung narinig nyo naman yung sinabi ko kasi layo ko sa mic no? Pero yun, dapat ba may point yun? Kayo, anong tingin nyo? Yeah. Pero ako tingin ko hindi dapat. Pero gets ko naman na appreciate na marami. Yun na lang. Tingin ko, hindi makikinig yung class at yun yung bad news. Ganito sa Pinas, pag ang tao bumigat ang value, bumabagsak ang values. Tapos ikaw, kung ang dala mo rito, puro issue, palbak na linya, chismisan, tapos na ang laban. Paano mo ko uugain kung ultimo si Icon Speed na gagawa yan? Alam kong marami kang anggulo sa pagiging pabayang MC ko noon. Pero imbis na doon ka tumuon, maniwala ka sa aking class, yung kaharap mo na islakwa ng problemahin mo ngayon. Solid yung round ni Slakwan. Ramdam ko sa video na siya nag-dictate ng tempo. So ngayon, kumbaga battle na niya kagad to. Ganon, tingnan natin kung paano bawi si Class G. Yeah. At yun. Anong tingin nyo doon sa ginamit ni Slakwan na yun? Yung tamang angle. Para sa inyo ba punto yun? Yeah. I-comment nyo na lang. Bigyan ko 4 si Slack sa first round. So 4-1. Yeah. Yung walang sinabi to. Kasi panay sinabi ni ganyan, sinabi ni ganon. So walang sinabi to. Ibig sabihin, diba? Sa mga sinabi ko, makakabuo siya ng parang 3 rounds sa mga sinabi ko. Yun ata yun. Kung yun nagkakamali, gano'n solid. Solid lang yung yung angle para sa akin. Kung paano niya in-exploit yung angle na yun. Tapos hindi ko alam kung tama yung rinig ko, pero kung tama yung rinig ko, gustuhan ko. So yung convenience din yung tanga. Convenience store tsaka sari-sari. Parang gano'n. So basically, ang sari-sari store is convenience store din yun. So magandang angle yung gano'n. Hindi siya yung flashy na punchline. Hindi siya ma-wordplay. Di ba? Hindi siya yung gano'n na wow, pero gusto ko yung gano'ng angle sa battle talaga na ina-outsmart mo talaga yung kalaban. Gano'n, parang basta, gets nyo na yun, alam ko. Tapos yung mukha angle na, yung nakalimutan ko exactly kung paano niya nilatag, pero yung kung paano nilaro ni Slack yung idea na yun. So, astig. So, yun, bigyan ko siya ng 4 points doon. Definitely sa kanya yung round. Spatan natin yung second round ni sorry ang gaspang bigla nalalamunan ko eh. Sa round 2 tayo ni Class G. Let's fucking go! Let's go! Nung rookie siya, sa quadruple time na estilo siya at tumatatak. Piling ginagaya yung mga nauna na rumaratrat kapag umaatak. Hinahalin tulad na nga yan kay Damsa kasi yung bilis niya daw sumasapat. Gago, it's a prank. Pag ikaw yung nagrarap, walang lumilingon tapos hindi ka rin sumasapak. Laban nila ni Sir Deo, pinanood ko, puro pang mabilisan din na lang rap. Buong round 2 mo siyang pinagrarat-rat, buti hindi ka pinaglalaplap. At ang masaklap, tinalo siya ni Sir Deo na yung utak wala ng remedy. Pues ito simple lang na analogy. Kundi yan nanalo sa SD na may sira, gano pa kahina kanya memory. Puro yabang kasi na nagagawa niya daw yung quadruple time, hindi naman maabot. Sa kanya chicken daw mga bok. Ang maririnig nyo naman puro crew para nagtatawag ng manok. Tangina ka? Kaya magpasalamat ka kay Boss Ari, tangina mo ka. Kundi dahil sa kanya, nagmamanok ka. Biruin mo, naging patok ka kahit dati ka lang nagpapatuka. Meron pa akong napanood. Kaduo niya si J. Nick. Kasama niya mag-speed rap sa may harapan.
So ikaw pala nagturo sa kanya ng mga katagang. Tila nagulantang. Tuli na ng mga banatan. JN, ektik, kikik, JN, ikaw, malakas kas to, malakas kas. Kung nagturo nun, bukod sa speed rap sa mga battle niya, wala nang ibang reference na makalkal. Puro motor, kotse, truck, sa ganyan diskarte nakasandal. O puro sasakyan lang, laman ng utak, wala nang ibang maisip na paandar, tang inang yan. Rapper na, mekaniko pa. Ang hirap niyan talunin, mga parge. Nakakatakot yung ganyang sulatan, puro sasakyan. The Garage. Ngayon punta naman tayo sa pagiging buraot mo ng clothing kasi nakakailang na. Balita ko kada tapos daw ng event, nakakailan ka. Nagdi-display pa lang sila, Papa Benji. Yung mga yan, puta dinidikitan na. Ultimo yung mga Muslim dun sa baba, hinihingian niya. Oh, grabe kong humakot. Kapal na ng apog, kaya ang dapat dyan maligwak. Kaya nga, pinatay ko na gamit mga rima tsaka mga linya kung naimbak total. Mukhang nalilito pa tong buraot kung anong nababagay gawing swag. Kaya sinuutan ko na ng barong Tagalog, yun ang nababagay sa islak. O round ko pa lang, pero tong islak patay, di ko na ito papapormahin. Sa kabaong ko na agad to ilalagay. Formalin. Mas bagay sa'yo pag formalin. Yan. Na predict ko, pero bibigyan ko ng punto. Maganda yan. Astig yan. Astig yung inano mo. Yeah, buti mas malakas, mas komportable na si Class G dito sa second round. Bigyan ko siya ng 4 points dito. Gusto ko yung J-Nick angle na katawa kung paano niya ginamit. Effective yun. Yeah. Shout out sa'yo, J-Nick. Yeah. Gawa mo naman ako ng shout out video. Pucha. Tapos paandar. Ganda kung paano niya ginamit. Pati mga Muslim sa baba hinihingian niya. Yeah. Tsaka yung formalin. So yun nga, 4 points. Solid, mas solid na round. Yung rap abilities nila pareho, kumbaga pareha silang meron eh. Nandyan parehas. So hindi ko na binibigyan ng punto, kumbaga. Parehas naman silang malinis. Yung rhyming nila, kumbaga kung paano sila maglaro ng rhymes, parang medyo pantay din naman sila. Sa mga schemes, gano'n. So, kumbaga tabla na yon. Hindi ko na nilagay na factor nila pareho. Yeah. So, tingnan natin ang second round ni Slack 1. Game. Buraot daw ako. Dati ka bang gago? Sabi niya, nakakailan ka. Tanga, nakakailan tayo. Boss, ano? Di na lang siya buraot o gago. Game. Sa totoo lang, wala na talaga gigil ko sa'yo. Tignan mo, ang kalma-kalma ko. Gusto ko lang malaman mo, Gwen. Nung long hair ka pa, ang ganda-ganda mo. Naalala ko tuloy nung tayo pa. Nagpakahirap ako, mabilang ka lang ng sing-sing. Tapos nakipaghiwalay ka lang sa akin mula nung mahuli mo kong piningot ko si Mingming. Ina mo, sige. Tag-inang yan. Piningot mo si Mingming. Ang lupet ng angle mo, boy. Ang lupet ng angle mo, Slack. Tawan-tawa ako. Tag-ina. Huwag kang mag-alala.
Hindi ko kukwento dito na ang lakas mong kumain sa Tapsilog. At kung tatanungin niyo ako, ba't pinatulang ko to? Wala. Taglibog. Op. Seryoso. Alam niyo ba ang pandayo to ni Syke? Oo. Sa Bicol noon nakatakda niyang labanan dun si Doc. Nagre-reklamo pa, ba't daw walang kadating-dating yung kalaban? Ayun, hindi siya sinipot. 5 beses niyang hinanap si Doc. Kahiyan sinacrifice, biruin mo, 5 beses kang napasan. Doc, puta, parang naka-only rice. Kaya ngayon, kung ako binansagang Benito, kasi Benito ni Enigma, ngayon ako magbabawi, tol. Makikilala ka ngayon sa Flip Top bilang Disney kasi Disney put sa Bicol. Kaya Disney, maiba. Disney pot sa Bicol. Tangina, ang tindi mo yung slakwan. Etong angulo na to, wala akong ibang pinagkunan na info, kundi video ng laban nila ni Terdy kung gaano siya kayabang dun sa intro. Tangina, binanata ni lubog ng mga baog bars. Nauga naman tong unggoy na to. Nung nalaman niyang tagilid siya, binunot yung huling alas at ang sabi, paano ko mabubuntis yun? Itomboy ako. Boom! Oscar! Ang lupit eh. Pati yung acting ni Slakwan eh. Pwedeng pan-TV. Lupit mo, Slakwan. Yan sinasabi ko. Kita mo? Yung sima sa bibig mo pa mismo nang galing. Sa sobrang hilig magribat, di niya alam kumakagat na siya sa pain. Tangina, di ka man lang nakahalata. Si Terdy, walang tomboy bars na atake. Kasi ang game plan ay pakagating ka sa patibong para ikaw mismo ang magsabi. Ganun ang game plan. Parang ganito. Nung round 1, pinuna niya yung mga linya ko kay GL, kay Plaridel, kay Serdeo. O, di ba? Tama? O ngayon pinuna ko yan. Line Mac pa rin ba to? Sino aangal? Kasi hindi na line Mac ang tawag dito. Ang tawag dito, rebattle. Tangina mo, supot ka ba, tol? Ako ba sasabihin puro pa-hype? Puro post? O yun, wala nang parinigan. Makikipagdiktikan to ng walang pasaring. Etong lampasaring, di tatagal to sa bakbakan. Matatawag yun lang akong lampasaring kung ang laban ay dakdaan mala Aaron Gordon. Pinabilib ang tao. Kilala rin sa ligang ninakawan ng panalo. Kaya kung pupunahin mo yung pag-aabawi ng panalo sa akin, masasabi ko, oo, mandyado, di kaya ng retouch. Hindi yun magbabago. Ilang beses mang i-rewatch. Pero kaya kong sabihin sa harap mo, sa harap ng mga taong to, na oo, matatalo ako sa replay, pero hindi sa rematch. Tangina, hindi sa rematch. Kaya kung eto lang, boss, tutumba to sa 2 rounds kahit sabihin peke pa panalo ko. Pero itong may pekeng panalo siyang rason at dahilan kung ba't magiging tunay ang talo mo. Lalampaso kita rito ng malinis. Patas, walang halong kakupalan to. Ipinagyayabang mong kampyong ka, pes ngayon patunayan mo. Lakas! Lakas sa second round ni Slack. Woo! Yes, sir. Isa buhay vibes. Yeah. Yan ang nagagawa rin ng isa buhay sa isang MC, no? Yeah. Tangina. Wala na. Body bag na. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 points ang round 2 ni Slack. Solid. Isa sa mga pinaka naging solid na round yon sa mga pinapanood ko so far. Yeah. Okay. Nakakailan tayo na rebat yung tungkol sa pambuburaot sa merch. Astig yun. Astig na nirebat niya yun. Sa ganon. Hindi siya... Yun din. Straightforward rebat. Yun. Trip ko yung mga ganon.
Piningot mo si Mingming, pare. Putang ina, no? Ang lupet. Tapos yung di siya sinipot. Disney pot, parang gano'n. Tapos Anli Rice. Tsaka yung di siya, di sinipot sa Bicol. Ilan yun basta yun. Trip ko yung mga yun. Tapos yung kung paano niya in-expose yung line o yung rebat ni Class G sa isang battle na paano ako mabubuntis. Tapos dinala niya papunta sa pain, papunta sa ikaw mismo nagsabi. Basta yung buong rebat angle na yun, ang ganda, ang effective, sobrang niligyan na structure ni Slack yung atake niya dito sa round 2. Kahit sa round 1 naman pero iba yung pagkakadugtong-dugtong nung mga sinasabi niya. Tapos yung dakdakan, lagpas sa ring, dakdakan, basta yung laro niyang yun. Yeah, props. Hindi siya ang first na gumamit nun. Parang medyo ilan na ang gumamit ng dakdakan ring na laro. Pero kung paano niya ginamit, hindi pa rin siya predictable. Yun. So, creative pa rin. So, props. Tapos yung rewatch, nakalimutan ko yung line pero rewatch tsaka replay yata, ewan ko, parang gano'n. Basta effective yun nung narinig ko. Tsaka yung hindi sa rematch, matatalo ko sa replay pero hindi sa rematch. Ganda, di ba? Yeah, tsaka yung tunay na ang pagkatalo mo. So, yeah. Spatan natin ang round 3. Round 3 ni Class G. Sandali. Round 3, Class G. Nakakatuwa kung paano kung gaano ka-intense ang mga MC sa isa buhay at yung respect para sa isa't isa. Na hindi lang syempre respect yung pag-prepare, diba? So maganda yung performance nyo. So respect. Pangalawa, yung camaraderie na kagaya nung kanina, diba? Nagkamaya na gano'n, parang yeah. Kailangan natin sa mundo na mas maraming gano'n, pare. Yeah. Natutunan ko siya through the years. Yeah. So, round 3. Last round, game! Let's go, man. Isa mo uminom na tubig. Gawain niya! Lalaban sa amateur league tapos di maghahanda. Puta, tuwan-tuwa pa yan si brother. Di niya alam sa kanya din nag-reflect yung mga kagaguhan niya after. O ikaw din yung dahilan ba't tingin sa'yo ng karamihan, banu ka na rapper? Kasi dinaig mo pa yung venue pagtapos ng event sa dami mong basura na battle. Saksi ako, di yan naghahanda sa motus. Inuubos pa yung kanin tsaka mga ulam. Halatang yung nanay at tatay mo sa pag-aalaga may pagkukulang kasi walang maayos na natutunan. Naging patay gutom lang kalaunan. O tong si S, PG, kailangan niya ng patnubay ng magulang. O usapang palabas, ngayon punta naman tayo sa nagbabagang balita, mga mama at mga tol. Alam niyo bang nakulong yan si Islakwan last year kasi kaya yung event sa gubat nagahol? 24 oras mo pa naman kung kulitin si Boss Arik na isingit ka sa role. Kung tutusin, unang hirit ka, tol. Tapos ilang araw lang malaman-laman niya nandun ka sa TV Patrol. Tanginan to, balimbing. Nandun ka sa TV Patrol, di ba? Nandun ka sa TV Patrol. Tapos ilang araw lang malaman-laman niya nandun ka sa TV Patrol. Sayang naman yung intro mong Magandang Gabi Bayan. Hindi mo na nabitaw pa.
At ang mas masakit, galing pala sa panloloko yung pinapakain niya sa fam niya. Sabi niya pa naman dito, dapat daw metalino. Eh di literal palang scam ka. Kasi hindi mo kailangan magbenta ng peking globe na SIM kung talagang smart ka. Tangina ka. Kaya dapat magpasalamat to kay M-Site kasi siya yung nagpabago sa kanya. Kahit kaki, lalalang na bago, binibigyan ng trabahong maganda. Nasa jeans na yan ni Gago, umasa sa ibang tao, ganyan siya. At alam mo kung gaano ka katanga. Pinangalanan mo yung sarili mo na islak, pero kinakargo ka lang niya. Tapos magtataka pa, ba't siya napag-iwanan ni Kiram? Oo, yun yung palagi niya na dinadamdam. Kasi di ba nag-post ka na magiging kagaya ka din niya na matatapos din mga pinapasan? Wala namang masama sa mangarap, pero dapat sa sipag yan dinadaan. Hindi gaya nito. Inaasa niya lang sa M para makuha niya yung inaasama. O wala kang sarili na galaw, kailangan pang ipapit ka. Tapos nung laban nyo ni C9, nilait mo yung hustle niya. Di na kasi siya pinapansin ng partner niya. O ayaw na ni Kiram, katandem siya. Kaya naiinggit sa mainit na mami ni C9, nanlamig na kasi yung pares niya. Kay Mark aka Kiram pa mismo galing yung info kaya lahat ng yan umaakma. O yung partner mo nilaglag ka, sa likuran sinaksak ka, para kang estudyante na sobrang sipag. Kaso sa isang subject pumalpak ka, kasi merong Mark na humatak sa'yo pababa, kaya sa class bumagsak ka. Lipanan, pahinga natin! Bigyan ko 2 points si Class G sa third round. Yung SPG, patnubay na magulang. Slack, patay gutom. Patnubay na magulang. Tsaka yung Mark Class, bagsak ka. Bigyan ko yung dalawang yun. Respeto, pero yun nga, kumbaga parang kinulang talaga. Pakiramdam ko. Yun yung akin. So, tingnan natin ang ano ni Slack. Ako naman magsasabi. May konting stumble din si Class G, no? Tense talaga yung pakiramdam ng round niya, ng rounds niya. Yung pinaka-komportable yung second. Yung second. Pero yung first and third, tense, ramdam mo. So, yun. Sayang. Alam kong mas kaya pa niya. Yun, siguro busy siya sa buhay. Ewan ko. Huwag na ako magmarunong. Ano bang alam ko? Yun, so third and last round ni Slack 1. Tapusin na natin to. Yun! Alam niya. Yay! Agresibo ka? Pag-usapan natin niya ngayon, tangina mo. Yung pagsisigaw-sigaw mo na yan, di ba wala ka pa sa plate top ako nagsabi niyan sa'yo? Kaya kung gagawin mo sa akin yan ngayon, para kang sinapian ng espiritong walang konsensya, bro. O exorcism. Habang sumisigaw ka dyan, lalamunin ka ng presensya ko. Wala to, tol. Wala to. Tangina. Putang ina mo. Namlaw tubig. Wala to. Tapos sasabihin nyo, hindi ko kayang tapusin yung class. Eh wala pa tong patunay. Kinailangan ko lang ikat yung class para talunin yung mga pader ng isa buhay. Hindi mo ko kayang turuan ng leksyon. Hindi mo ko kayang turuan ng leksyon, tol. Sanay akong tumayo sa labas, kulang na lang i-drop out. Kaya di na bago sa akin na sa paglabas ng class ako mag-i-stand out. O ako nakupal, pasaway. O ako na puro kagaguhan sa akin, pwede mong i-angle yan. Dahil eto ang tunay na G sa class. Teacher's enemy number 1, magkaiba tayo ng imahe. Kung ikaw yung dapat tularan, ako yung dapat iwasan. Ikaw bago mukha ng motos, puro kayabangan. Tangina mo, ikaw, bago mukha ng motos, ano yan, FHM? Tangina mo, pisngi, ang kapal ng mukha mo. Proud na proud naman si M-Site, hanggang pictorial, suportado, pes. Boss M-Site, eto pictorial, close-up shot. Talagang mag-all out yung amo bago i-release yung magazine. Pagka-blow yung utak, mag-i-scatter parang nalulung sa slot machine. Ngayon tumama sa makitid, yung experience, mind-blowing. Makikitang nagparty-party yung mga utak, alam mo nakikipag-brainstorming Yung nilarawan nakuha, nagkalaman, nabuksan yung mga isip na sarado,
Pinakita ko lang na ganito bigyan ng leksyon yung class. Malinis, detalyado. Ibang klase ka pa rin ba? Siyempre, oo. Pero sa aming mga section 1, tong ibang klase, bobo. Kasi tumamba lang to kay Rapian. Tas kay Emar, ganun pa rin. Tangina, tumamba lang to kay Rapian, tas kay Emar, ganun pa rin. Tangina, talagang katakataka yung mga panalo mong gusot. Kasi kung tumamba ka sa unang dalawa, swerte. Pero pagdating sa third, hindi na lumusot. Hindi to lumusot sa third. Kaya kung usapang ranking ng mga rookie, putya, malambot pa yan. Yung third bumabiyaki na papuntang first, ito hanggang fourth na lang. Fourth. Fourth, third, second, first. Sabit sa sak, Pasko, sabit, Pasko, sak. Ganito ka diba? Pinapaliwanag pa, puta. Piling magaling. Pinapaliwanag pa, puta. Piling magaling! Samantalong nung laban nila ni Terdy, kitang-kita kung paano siya nanliliit habang niyayabangan ng lupain. Kaya kung kay Terdy, litaw na litaw yung mga hirap mong dinaing, mas mahirap pa ako sa third class, hindi lang to basta squatting! Tangin ang ganda ng pagkamatay mo! Talagang panahon pa nag-adjust, pinapaalalang may hangganan niyang tinatahak mong landas, ito ay aral para mas! Tumantas pa ang iyong antas dahil ito yung old school summertime, alam mong Marso magtatapos ang class! Sa kanya buong battle. Bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sa third round, ni Slack 1, nagustuhan ko yung talo ng mga pader na isa buhay. Kung paano niya binuo yung idea na yun. Tapos yung standout, papunta sa teacher's enemy number 1. Tapos yung slot machine na scheme, yung buong yun, solid yun. Tapos yung malinis at detalyado ba? Basta detalyado sa pagiging teacher. Tapos yung third na scheme, madami-dami yun. Igawin ko lang isa dahil kahit ano naman mangyari, panalo na siya. Di ba? Di lang to basta squatting, kung paano rin niya ginamit yung angle na yun na class, ano yung sabi niya? Basta sa class Ganon. Tsaka yung Marso tatapos tong class. Congrats sa parehas at syempre congrats lalo kay Slack 1 dahil nag-advance siya dito. Pero balita ko laglag siya sa sa semis Pero okay lang. Ito, panoorin ko yung journey niya. Tingnan natin ang judging. Flip top. Respeto sa dalawa. At shoutout sa iyo, Arik. Second side. Mag-ice pang beses para kay Class G at Slack 1. Solidong panibula ng taon at ng event natin. Para sa Isabuhay 2024, yung battle na yun, ang boto ng Horado, 7-0, advancing sa tournament, magigay para kay Slack 1. Yun, maraming salamat, boss. Kay Class G, tol. Salamat sa solid. Yun, salamat. Shoutout na sa Crown Manila kay Kuya Nico sa isa pang ate, Joanna Marie Teresa. Joanna Marie Galicia. Salamat. Versus Class G. Magandang laban, maganda. Pero all 3 rounds para sa akin, Slack 1. Ang sakuna ni Plasma, pare. Pakinggan nyo. Tangina. Kasi, kumbaga, malakas yung material ni Class G. Pero siguro nakatulong din na pangalawa si Slack kasi nung siya na mas may impact tsaka mas creative yung ginawa niya Kumbaga mas marami siyang innovative na ginawa sa angles kahit yung iba may mga angles na nagamit na dati pero ang nagawa ni Slack 1 nagawa niya ng something unique na bago pa rin sa pandinig. Kaya solid yung paghulma niya ng mga anggulo at syempre nung mismong content at yung multis. Overall, Slack 1. Industriya, binota ko first round, binigay ko kay Slack 1. Ang ganda ng pagkakalatag niya doon. Tingin ko nakuha niya agad yung moment. What's up, Rame? Putang ina. Shit, natanggal tuloy. Terno pa tayo, pare, na suot. Ano ba yan? Kamusta ka na, pare? Tang ina. Yung pagsalpak niya pa lang, siguro dahil malaki ding factor para sa akin na nauna si
si Class G para sa moment ni Slack 1, round 1. Round 2, sobrang ang hirap i-judge ng round 2 na yun. Pero para sa akin, Class G ako doon. Kasi tingin ko doon niya nilagay yung mga piyesa na epektibo. Doon niya nilagay yung mga, kumbaga, matatalim niyang piyesa, pangungusap. Tsaka yung setup niya tuloy-tuloy. Kaya para sa akin, ang ganda rin ng kay Slack 1 doon eh. Ang hirap talaga nun i-judge. So, pangalawa, Class G. 1 Slack 1, 2 Class G, 3 malinaw para sa akin Slack 1 yung consistency. Versus nga pala sa Class G versus Slack 1. Binoto ko Slack 1 all 3 rounds. Para round 1 malinaw sa kay Slack 1 agad yun. Nakuha niya yung momentum. Round 2 medyo dumikit si Class G pero Slack 1 pa rin yung round 3. Slack 1 na talaga. Congrats Slack 1, props Class G. Yo, Tyke, binigay ko yung boto ko kay Slack 1. Round 1 binigay ko yun kay Class G. Para sa akin hindi nakatulong yung tomboy angulo ni Slack 1. Pero si Slack 1 kasi para siyang makina na pagandar palakas ng palakas, padiin ng padiin. Kaya yung judges ko sa laban na to, round 1 Class G. Round 1 Class G, 2 and 3 Slack 1. Yun, GL binoto ko Slack 1. Siguro yung main difference. Tangina, finalist. GL. Congrats, man. Well deserved. Yeah. Harap kayo ni Vitrum. Pares ko kayong gustong manalo. So, galingan nyo. At entertainin nyo kami. Siguradong magiging solid yung laban regardless kung sino manalo. At ayokong mag-isip kung sinong panalo. Gusto ko lang enjoyin yung battle. Yun. Sa totoo lang, yun ang gusto ko ting nanonood ako ng battle. Gusto ko lang enjoyin yung material ng mga pinapanood ko, siyempre. Yun. Hindi siya, sa totoo, hindi sa akin nagmamatter kung sino manalo, kung sino matalo. Basta, gusto ko lang ma-entertain. Yeah. Kasi, fan din talaga ako ng pagsusulat, di ba? Ng lyrics, ng battle rap, ng hip-hop. Although, bihira ako nakakanood ng battles ngayon. Pero, syempre, fan ako kumbaga, mahilig ako makinig ng mga salita, ng rhymes, alam mo yun, ng rap. Diba? So, yeah. Sana maging sobrang flawless ng battle nyo parehas sa finals kay ni Vitrum, kung paano nyo ini-imagine pare na yung delivery ng bawat line. Sana magawa nyo pare, makagawa kayo ng isang sobrang solid na battle na magiging mahigit 10 million views kagad. Putang ina. Yeah. Sobrang solid sana nun. Good luck. Sana ganun ang mangyari. Yeah. So, pakinggan natin. Mas low start yung mga rounds ni Class G. Nasa mid tumatama yung mga sunod-sunod yung punchlines or momentum. Tsaka mas fresh yung mga laro ni Slack 1. Although second round pinakadikit para sa akin. Tsaka yung third round ng conviction ng round ni Class G. Yun, pero overall Slack 1. Yo, ako nga pala si Zaito. Binoto ko si Slack 1 kasi binoto nila. Round 1 binigay ko kay Class G. Lakas ni Class G ron. Ang ganda nung pambungad niya na yun. Tapos si Slack kasi para nagpapainit pa lang. Tapos round 2, round 3, yun, kay Slack 1. Sobrang lakas ni Slack. Kasi hindi yun yung Slack 1 na inaasahan ko rin. Talaga nahigitan pa. Tsaka bias ako. Yeah. Victus ng PH. Binoto ko round 1. Malakas naman sila pareho ng round 1. Mas aggressive si Class G. Pero para sa akin, nagsimula na si Slack 1. Nakuha niya agad sa comedy niya. Para mas effective yung style niya na yun. Round 2, binoto ko naman si Class G. Round 1 kasi binoto ko si Slack 1. Round 2 binoto ko si Class G. Last, meron siya mga doon. Yung Muslim hinihingian niya, yun, para sa akin, room shaker din yun. Pati yung panapos niya na pagpo-formalin, lakas nun. Tapos round 3, close-up shot na may magazine. Tapos yung, ayun, para sa akin, nakuha na ni Slack 1 yun. Kasi medyo lumaylay na yung kay Class G. Tapos round 3 naman, andun yung fake choke. Yun, lakas nun. Tapos may isa pa siya eh. Yun, Slack 1. Round 1,
round 3, Slack 1. Yeah, congrats. Gandang battle. Yeah. Babalikan ko rin yung mga tinalunan kong battle. Mangyayari yun. Kumbaga, titingin-tingin lang din ako ng gusto kong panoorin doon. Tapos yun, ganun. Ganun na lang gagawin ko, no? Okay lang ba yun? Siyempre, okay lang yun. Tangina naman, di ba? Pero yun, salamat sa lahat na nanonood. At congrats ulit sa Flip Top sa napaka successful na event base sa nakikita ko sa feed ko. Pero syempre naniniwala ako na totoo namang successful yun, puta naman, di ba? After how many years, tried and tested na talaga. So yeah, congrats ulit sa buong Flip Top community. Hindi lang sa staff, hindi lang sa MCs, pero pati sa audience at sa mga nanonood online, sa ating lahat, congrats dahil wala, kumbaga panalo para sa atin lahat yun ang nangyayaring yan, di ba? Kumbaga pare-parehas tayo na sa kulturang yan, kanya yun, isa ulit saludo at respeto kay Slack One tsaka kay Class G. Hanggang sa muli, sandali. Kailangan ko so, titignan ko kasi sino masarap panoorin next. Isa sa mga nag-semis. Saspatan ko. Kita-kits tayo ulit soon. Mag-upload din ako soon ng ng bagong episode ng Need for Weed tungkol dun sa halaman na tinanim ko. Makikita niyo kung ano nangyari. So, yeah. Salamat sa lahat na nanonood. Salamat sa oras nyo. At, yun. Kita-kits,